Okay mga kababayan, kumusta ang pagising sa umaga? Ito ang mga mainit na reaksyon ngayon. Maharlika sa kanyang expose dito laban kay Erwin Tolpo sa pagka-American citizen. Panoorin natin ito mga kababayan natin ay talagang dito natin malalaman ang katotohanan kay Maharlika. Ito, huwag na natin patagalin. Sagutin si Erwin. Muna Erwin, wala naman akong galit sa'yo. Wala akong personal na galit sa'yo dahil meron naman tayong pinagsamahan sa Facebook sa mga comment-comment. Naging pinupuri-puri mo pa ako noon. The same thing, may message pa tayo nung Duterte time, di ba? Dahil syempre sinusuporta natin si Pangulong Duterte. Walang problema doon. I'm not supposed to, hindi kasi porket magkaibigan tayo, hindi ko na lang to, I'm not claiming na magkaibigan tayo, na nag-uusap tayo. Yung mga comment lang, oh, you look so gorgeous, chucho, mga ganyan. Alam yan ng mga followers ko. Oo nga, no, mga kababayan, ito si Erwin Tulfo ay dating supporter ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin natin tuloy-tuloy si Maharlika. So, eto pa, napag-alaman ko kasi, Winong, na kaya hindi ka inappoint ni Pangulong Duterte dahil sa issue mo na identity theft. Okay? Yun yung issue. Pero napanood ko kasi, sabi ni Rene Bondoc, Erwin Tulfo is a threat to national security. Sabi niya. Pero kasi mga kapalangga, nag-uusap sila ni Aljo Bendijo. I will try my best na bait-baitan ngayon. Kinukwento mo kasi, umaapila ka sa puso ng taong bayan. Eto na naman pinapaikot na naman kayo ni Tulfo at iba, well, we're just talking about Erich Sylvester. Ang kinukwento mo na galing ka sa mahirap na pamilya, yung tatay mo is nasa military, di ba? Parang alam ko nga, ang yabang nyo noon na yung tatay niyo from military, you're this, you're that. Walang problema yon. Kinukwento mo na marami palang pangalan, Erwin Tulfo, tapos may Elvis pa yun. 10 kayong magkakapatid, na ang pinapaaral muna, ang priority muna si Mon Tulfo. Na-meet ko yan nung college days ako. Na-interview ko yan. Na-post ko nga yung picture na yan ni Mon Tulfo before. When I was like, I'm still bubbly. Yung alindog ko kumakabog-kabog. But anyway, okay yung kwento mo na nagsumikap ka, chuchu, yung kapatid mo, sila munang pinag-aral dahil mahirap, ikaw tumigil ka, nagtrabaho ka. Kung ganyan ang kwentong buhay, ang dami ko niyan. Okay? Pero I'm not here para ikwento yung buong kwento ng buhay ko kasi nakwento ko. Tama naman siguro tayong lahat mga OFW sa iba-ibang bansa ay may kanya-kanya tayong kwentong buhay. Hindi lang naman siguro si Erwin ay may kwentong buhay sa ibang bansa. Lahat tayong mga OFW may kwentong buhay. Ayan sa mga palangga ko, pero slight lang. You talk about being working student. Working student din ako. You talk about nakabuntis ka nung college. Ako din nabuntis nung college. Tapos sinasabi mo na may nagsabi na ipapalaglag, ito, gano'n, na panindigan mo. Ako pinanindigan ko din, nabuntis ako ng bata ako ng vonggang-vongga. Kaya nga lola na ako Okay yun. Okay? I admire you sa mga ganyang dramatization. 101, 102, 103. Na 10 kami magkakapatid, ganyan-ganyan sinasabi mo. Kasi yung nanay mo may sakit, dad. Nako, Erwin Tulfo ay talagang kapag si Maharlika ang kinakalaban mo ay talagang mawindang-windang ka dito, Erwin Tulfo. Kahit na gaano niyo katapang dyan sa harap ng kamera, kapag si Maharlika na ay talagang babalatan kayo dito, huhubaran kayo ng maskara ni Maharlika. Kasi ang title ng vlog ninyo or ng show ninyo is, eto na, magsasalita ka na. Ang issue dito, Erwin, hindi about yung naranasan mong kahirapan. Tapos, nag-aral ka sa UE, ganyan-ganyan. Hindi tayo naging matanda ka pala sa akin. Diba? Halos pareho tayong alam mo yung mga OFW, halos pare-pareho naman ang kwento ng buhay yan. Nakahirapan, nag-aaral, chuchu-chuchu, hanggang sa isang araw, di ba, nakabuntis ka nga ng iyong
ng iyong jowa, pinanindigan mo sa Pampanga, chuchu-chuchu, hanggang sa ang hirap ng buhay, dadadada, naisip mo mag-Saudi, dahil na-admire ka doon sa mga malalaking ginto, na mga Saudi boy or Saudi girl, noong unang panahon, 80s ganyan, di ba? Pumila ka sa sa OWA, sa Na-vista si Erwin tuloy. POA or 'di ba? Pumila daw siya para mag-apply, hindi siya natuloy sa Saudi. Then kinontak na yung kamag-anak. Kinontak mo yung kamag-anak mo dito sa Amerika, sa San Francisco. That's good. Lahat tayo gusto naman talagang makaahon sa kahirapan. Then you talk about your life here in America na nagtulak ka ng mga pushcart para magkapera, ikaw ay naging janitor, naging casino, nagtrabaho ka sa casino, nagtatrabaho ka sa araw, sa gabi, dadadadada. Then kinukwenta mo, masama ba? Sabi mo, na kasalanan ba yun? Na gusto mo lang pakainin yung mga anak mo? Gusto mo lang supportan? Ay, jutang Genemes. Lahat ng OFW, ganyan ang kwento. Dong, ganyan din ang kwento ko. Pareho tayo ng kwento, yun nga lang, hindi ako nag-TNT. But I'm not the bida here, you are the bida. Okay? Nakwento yan, alam niyo yan mga palangga. Kwento ka na ganito, nagkukuha ka ng card. Siyempre nga naman, yung mga tao, yung mga well, I will not address you nga because I want to educate you. Kaya lumulubog ang Pilipinas, lumulubog ang buhay ninyo dahil sa mga ganitong klaseng politiko. Kinuwenta mo na ganito, ganyan. Ang hirap kasi kailangan mo magpadala ng pera, nabuntis yung asawa, mga ganyan. Kasalanan ba? Kasi wala kang nagawang krimen? Fraud, identity theft, ay fraud yan. Kasalanan yan. Sinabi ko na sa iyo, based dun sa article, what do you call it, sa mga batas na sinight natin in the last few days ago, kahit 250 years pwede ka makulong. Ang issue, Erwin, hindi sa pagiging TNT. Marami akong mga kakilalang TNT. And I don't judge them. Kasi pareho tayo ng punto na kailangan mabuhay ng tao. Kaya galit na galit ako. Nilihis lang ni Erwin Tulfo ang isyu tungkol sa kanya. Iniiba niya ang ang palusot niya tungkol sa kanyang buhay nung OFW pa siya. Nilihis ang kanyang isyu dito kay Maharlika. Hindi kayo makalusot dito kay Maharlika. Kay Babes Romualdez, nung nanalo si Lolo Trump ko, na sinasabi niya, umuwi na kayo mga Pilipino. Umuwi na kayo kasi papadeport na kayo ni Trump. Remember that, palangga? Dahil naniniwala ako na hindi, yung mga nag-TNT, whether Pilipino or anuman ang lahi mo, you want to stay kasi wala kang babalikan sa Pilipinas. Kasi mahirap ang buhay, wala kang babalikan sa Romania, sa Italia, kasi iba-ibang lahi dito eh. But the point, Erwin, sa mga follower ni Erwin Tulfo, ito kasi kadyutahan at nililin lang kayo. Nag-fast forward sa kwento niya. Hindi mo sinagot paano mo ninakaw ang identity ni Sylvester Stallone. No? Ayun, yun pala ang issue ni Erwin. Ang gagamit pala siya ng ibang pangalan. Nako, Stallion pa ha? Yung Hollywood. Hindi, Rich. Sylvester Sylvester pala. Oh. Paano mo ninakaw yung identity niya? Paano ka nakapasok doon sa military na sinasabi? Kasi nag-fast forward ka na eh. Sa kinuwento mo muna, paghihirap. Tapos, may mga pagkakataon na nag-uusap kayo mga Pilipino na, may trabaho ba dyan? Ganon din. Dapat lang talaga ay sagutin ang paratang sa iyo, Erwin, kung paano mo kinuha ang yung papilis nga iba ang nakapangalan. Nako, mga hitaan. Di ba, alam niyo yung story ko, yung mga palangga ko, mga ganyan. Nambubudol kay, ginagago mo yung Pilipino. Hindi na tanga tong mga palangga ko, kaya yung Ala, nangbubudol pala, no? mga palangga dito, gumising kayo. Ang problema sa iyo, Erwin, naging gahaman ka, naging greedy ka. Alam niyo mga kababayan, noon ito si Erwin, idol na idol ko ito, lagi ko ito pinanood sa
punto por punto sa Radyo 5 noon. Radyo 5 may programa siya nga binanata niya ang mga corrupt sa gobyerno panahon ni Noynoy Aquino, Gloria Macapagal Arroyo. Pero ngayon, ano na siya sa Kongreso, wala, tahimik ng mga tolpo. Nasaan na kaya mga tolpo ngayon? Kaya tama nga ang sinasabi ni Maharlika, mga matatapang ang tolpo. Pero ngayon, nasaan na? Nabagang buntot, nagtatago na. Kung hindi ka nag-ambisyon, hindi ka na nga nabuking ng panahon ni Duterte. Kasi hindi ka binigyan ng pwesto. Dahil alam ng Duterte administration na Amerikano ka. Oo nga, no? Napansin yung mga kababayan, di ba nakuha ni Sekretary ni dati Pangulo Duterte si Martin Andanar. Di ba magkasama yun sila eh. Kaya idol na idol ko yan sila dati. Yung dalawa, si Martin Andanar, yung nanalo na si Duterte ay na sekretary na si Andanar. Kaya nga pala, nakala ko nga, pati ito si Erwin ay magiging sekretary panahon ni Pangulong Duterte. Na-booking tuloy ka ni Maharlika. Kaya nga pala hindi ka kinuha, Erwin, dahil pala sa iyong pagka-America citizen. Kasi 2021 lang ni-revoke ng US government ang iyong pasaporte. Ang question doon, wala tayong problema doon, Erwin, na nagtrabaho ko, kaluoy man si Erwin, $5 per hour, dahil TNT, $3 na lang. Ganon din ako. I was a student, di ba? Nag-student visa and everything. Tapos, ang per hour noon is $10, 8 lang natatanggap ko, kasi ganyan, student pa. Sayang, no? Na-revoke lang ang kanyang US visa, yung kanyang pasaporte, no? Nga dahil lang sa kanyang pagpanatili doon sa Pilipinas. Sayang, ilang taon din niya yung pinagsilbihan na pinaghihirapan bago siya makakuha ng citizen, no? Tapos pinaparibok lang niya. We're just waiting for da-da-da-da. Halos pareho ang kwento ng mga nandito sa Amerika. Mag-agree kayo dyan. Ang issue dito ay hindi lahat. TNT. Ang issue dito yung identity theft. Ang pagnanakaw mo based on that documents na pinresent ko na sino si Sylvester, si Erich Sylvester. Erich na yung pala, no? TNT na nakakuha ka ng papel mo dahil later on nakapag-asawa ka, wala tayong issue dyan. O later mayroon palang nag-sponsor sa'yo na kumpanya o ganyan. Wala tayong problema dyan kung from TNT kasi I know a lot of people. May mga classmates ako dito sa Amerika na nag-telearalan kami, nag-aral-aral kami ng bonggang-bongga, tapos yung iba hindi nakakuha ng tawag dito, Ay mga kababayan, hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe naman sa aking munting channel. Maraming salamat mga kababayan. Ito ang mga mainit nating reaction ngayon. Lagi niyo subaybayan ang channel ni Boljak TV. Employer, iba-iba. I will tell you, Erwin, dahil somehow, di ba, nakapag-work ako, hindi naman ganun katagal, sa law office na kung saan nag-aayos ng immigration papers. Ako mismo kaya ko kaya kong ayusin yan. Alam mo, yan nga ang gusto ko sa business, business kung kaya ko lang yung consultancy at pag-aayos ng mga papel-papel, like yung mga petition ninyo, dyan sa Pilipinas, I can do that, but I don't have time. So, alam ko yung mga kadyutahan, pero Erwin kasi, wag mong lokohin yung sarili mo. Kung nirerespeto mo yung nanay mo, na sinasabi mo, namatay na yung nanay mo, di ba? Nasabi ng nanay mo, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka this time ng kabutihan para sa Pilipino. Wag mo kaming budulin. Walang problema kung nag-TNT ka, although, mga kapalangga, hindi lang si Erwin Tulfo ang nag-TNT. Millions na mga TNT dito sa Amerika, hindi lang po Pilipino, iba't ibang lahi. Okay mga kababayan, ito ang aking mga reaksyon, nagbabagang reaction. Maraming salamat sa hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe, mabuhay tayong lahat mga Pilipino sa matayong sulok ng mundo. Mabuhay Duterte!